Good morning mga kanayon. Um, Una sa lahat ay pasalamat muna tayo sa Diyos dahil kahit paano ay lumipas na ang pananalasa ni Christine dito sa Pilipinas. Marami tayong mga kababayan na nasalanta dahil higit sa Bicol at yan sa Central Luzon. Papakita ko sa inyo kung ano nangyari dito sa paligid dito sa aking backyard. Una, itong seedling tray na sabi ko noon ay tinaniman ko ng lettuce. Dahil luma na nga yung mga buto, hindi ko sigurado kung magja-germinate pa sila. At yan ang nangyari, oh. Wala ni isang tumubo. Dito naman sa isa pang seedling tray, pinakita ko sa inyo kung ano yung tinanim ko rito, yung mustasa, labanos at saka pechay. Mukhang itong labanos lang ang tumubo, yung nasa gitna, oh. Kahit paano naman ay may mga tumubo. Itong sibuyas, nababad yan sa tubig malamang. Kahit na maraming butas siya sa gilid, pero dahil sa dami ng ulan, kaya nagsisimula na siyang malugot. Dito, ayan yung pinakita ko doon sa ginawa kong short. Bumagsak itong isa sa mga nakatayong papaya dito, no? Ayan na siya. Sayang, ang dami pa namang bunga, oh. At ang lalaki ng bunga. Buti tinakpan ko itong isang seedling tray ko. Teka, titignan natin, ha. Ito mga kanayon ay yung, naku po, yung bell pepper. Tinakpan ko siya kasi para maproteksyahan nga siya sa mga patak ng ulan. Pero ayan yung nangyari. Makaka-recover pa naman siguro, pero ang daming mga natumba, oh. Nagdadalawang isip ako ngayon kung itatransplant ko na itong mga ito ngayon, eh, o sa mga darating na araw, nalalapit na araw na darating, kasi sinasabi ng Pag-asa na malamang mag-U-turn daw itong si Christine. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Tignan natin sa mapa ng Zoom Earth. Dito sa kabila, yung isang seedling tray naman, teka, bubuksan ko rin. Tinakpan ko rin yan, eh, para hindi sira ng ulan. Naku, ayan. Ang repolyo tunaw na. Yan yung mga repolyo, oh, natunaw na. Pati yung mga talong. Natumba na yung mga talong. Sana makarecover pa. Itong bunga ng papaya, syempre, i-harvest ko to. Yung iba dyan, siguro isa o dalawa lang itatabi namin para lutuin. Itong isang to, malaking yan. Saka ito, yan. Malamang mga pwede nang mahinog yan. Ayan, oh, nag-iiba na yung kulay, oh. So baka pwedeng mahinog yan, tatabi na namin. Babalot namin sa dyaryo o anumang papel para kahit paano ay mainitan siya at nang sa ganun mahinog. Yung iba dyan, malamang ipapamigay ko na sa mga kapitbahay para hindi masayang, mapakinabangan nila. Yan yung repolyo na nakatanim dito sa plat. Itong dalawang ito, ewan ko makaka-recover pa yan. Pero bumagsak na, eh. Saka itong isang ito. Sana maka-recover pa. Mamaya iaangat ko. Yan. Subukan nating iangat. Itong
basil, ay nako, salamat. At hindi sila tinamaan itong natumbang papaya. Actually, saka itong itong isang to, oh. Konti na lang eh, oh. Teka, itatayo ko. Mag-recover kayo ha, please. At yan yung okra. Yung ilan ay nakatayo pa naman. Yan. Meron dyan na ilang buto na itinanim ko. Okra din. Yan. Ito, nag-germinate na. Yan. Yan din. Meron pang nakatayo. Ito. Hindi lang kita pero nakatayo yan. Yan. Dalawang yan nakatayo. Nababalutan lang ng lupa kasi siguro sa talsik ng ulan. Ito meron pa ritong dalawa. Yan, okra din yan. Ito malamang damo. At ito naman ang mga sitaw. Tandaan nyo mga kanayon, merong isang repolyo na i-transplant ko dito. Yan siya, oh. Swerte, katabi niya yung butas, oh. Malakas na patak ng ulan yan. Nabuhay siya. Sana tuloy-tuloy. Ito yung mga sitaw. Yan, yung isa na uproot, oh. Yan, iba nakahiga. Ayusin ko siya mamaya para isandal na dito sa gapangan niya. Dito sa kabila ay yan, naputol yung mga dahon ng ubas. Ito ring iba, oh, mga kangkong. Natumba siya. Natumba silang lahat. Itatayo ko rin sila mamaya isa-isa. Sana makarecover. Yung kakao mga kanayon, bago bumagyo ay trinim ko na. At lumabas yung mga bunga yan. Yan, merong 4. Yung isa sa bandang taas. Yung okra sa kabila, yan, no, nakahapay na. Tutukuran ko.
Yan, nakatayo na sila. Sana ay makarecover pa rin sila. Yan, no? May bunga. Ito mga kanayon, na ilan prep ko na siya bago pa man dumating si Christine. Dito ko nga sana itatanim yung mga nakapunla doon na bell pepper. Ililinya ko dyan. Yan, nag-prepare na sana ako ng linya, oh, para kahit paano pag tinim ko nakahanay sila. At yan yung dahilan kung bakit trinim ko na yung kakao sa bandaron. Nga pala, nakikipag-ugnayan ako sa isa sa mga young farmers sa Cavite. At na-meet ko siya nung ROAC, Regional Organic Agriculture Congress, nung nakaraang July. At may tanim siya na mga asparagus. Sabi ko interesado ako, at sabi naman niya ay babalitaan niya ako kapag ka nag-transplant sila at maaari niya akong bahaginan. So yung iba rito, lalo siguro yung banda rito, paglalagyan ko ng asparagus. Itong kabilang to hindi ko pa naasikaso, pero sabi ko nga, 'di ba, ilalang preparation ko to para mataniman din ng ibang halaman. Hindi ko alam kung ngayong weekend magagawa ko o baka next weekend. Ito yung sinasabi ko kanina mga kanayon. Ayon dito sa Zoom Earth, itong si Christine, yun nakikita nyo na kulay green. Sa ngayon, ito ay nasa labas na ng Pilipinas. Ayan, no? Nakalagpas na sa Pilipinas. Ang direction niya ay papunta dito sa Laos, sa Vietnam. Pero, bago pa man maglandfall ay sinasabi nga nila ng Pag-asa at saka ayon nga dito sa Zoom Earth ay mag-U-turn siya. Ayan. Yan, nakikita nyo na linya na yan. Magiging dilaw, ibig sabihin magiging severe siya. Tapos magiging berde na ulit. So, balik ulit sa pagiging tropical storm. Pero, U-turn siya at pabalik dito sa Pilipinas. Tutumbukin naman kung sakaling dire-diretso yan dito sa bandang Maynila. Ayan. Kaya mga kanayon, mag-iingat po tayo, ha. Paghandaan po natin kung sakasakali man na bumalik nga itong si Christine. Magdasal na rin tayo para yung sinasabi nila na high pressure area na dahilan kung bakit mag-U-turn itong si Christine ay mawala na, para mabago na ang direksyon o matunaw na itong bagyo na ito. So yan na lang muna mga kanayon. Pinakita ko lang muna sa inyo kung ano nangyari dito sa backyard after ng bagyong Christine. Pasensya na po muna kayo kung wala ako masyado na ibigay na tip, kaalaman o technique sa paghahalaman ngayong araw na to. Dahil nga, unahin ko muna na maglinis, hindi ko na muna siguro ipapakita sa vlog ito. Kaya yan mga kanayon, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment at pakipindot na rin po ang notification bell para kung sakali na mayroon kami mga update at mga video na pwede niyong pagkatutunan ng mga kaalaman ay ma-update kayo at nang mapanood nyo.